3 araw pa lamang mula nang ilunsad ang Sumbong Mo sa Pangulo website, umabot na sa 1,000 reklamo ang natanggap ng Malacanang hinggil sa mga palpak na flood control projects. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Clazel. Yes, Aljo, lumobo na sa higit 1,000 reklamo ang natanggap ng Malacanang sa Sumbong Mo sa Pangulo. Ito ang website na binuo para i-report ang mga sablay at maanomalya ng mga flood control project. Mula August 11 hanggang 13, papalo na sa 1,148 report na may kaugnayan sa mga flood control project ang idinulog sa Sumbong Mo sa Pangulo. Ayon sa palasyo, isinasailalim na sa review ang mga reklamo. Ang sabi po, agad-agad, mabilisan ang pag-iimbestiga rito. Panawagan ng Malacanang ibigay na sa Pangulo ang 67 pangalan ng mga mambabatas na may kaugnayan umano sa mga maanomalyang flood control project. Kaugnay ito sa ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na higit 60 kongresista ang rumaraket umano bilang mga kontratista sa mga proyekto kontra baha. Iprenesenta rin niya ang sarili na maging lead investigator sa katiwalian sa mga flood control project. Ang sagot dito ng Malacanang. Hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng isang magli-lead sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Ibigay na niya ang report na ito sa ating Pangulo. At kung kinakailangan maidemanda o makasuhan ng may sapat na ebidensya, agad-agad natin po itong dapat gawin. Una nang inatasan ng Pangulo ang Regional Project Monitoring Committee ng DepEd at iba't ibang ahensya ng gobyerno na imbestigahan ang mga flood control project. Ipinag-utos din na i-blacklist ang mga kontraktor na hindi kinumpleto o bara-bara ang mga ginawang proyekto. At kung may kawani ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa kapabayang ito, babala ng palasyo. Alamin po natin kung ano ang kanilang mga responsibilidad, kung ano man ang naging kanilang mga negligence. At kung makikita po ng Pangulo agad-agad ito, hindi naman po mag-aatubili na sila ay sibakin sa pwesto. Samantala, Aljo, kasunod ng survey na inalabas ng Octa Research na sinasabing mas tumaas yung bilang ng mga Pilipino na nagsabing mahirap sila, tiniyak ng Malacanang na ipagpapatuloy ang walang gutom program, pagbibenta ng tig 20 pesos na bigas at mga diskwento sa pamasahe para mas mapagaan ang pasanin ng mga mahirap na Pilipino. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.